Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Basahin ko lang sa Proverbs. Dito tayo mag-rotate, no? Proverbs 14, verse 15, nasabi dyan, the simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita. Ngayon, I pray sa aming pag-aaral, kayo pong malulati, magkasandaan na aming puso't isipan, especially mga kabataan dito, Lord. Sa amin lahat, Panginoon, maintindihan namin paano maging wise at hindi mga madaling mautol, Panginoon, tulad ng marami ngayon. So, I pray kayo pong magpala, again, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. So, ang title po natin ngayon, Beware of being gullible. Okay, beware of being gullible. Sa Tagalog, mag-ingat. Huwag kayong uto-uto. Okay? Sino uto-uto dito? Si Daniel. Uto-uto ba si Daniel? May mga bata, madalas, di ba? Hindi nga po yung mautotoy, Mauta. Okay. So, pag sinasabi kong, dito yung iba po. Tabihan nyo yung mga bata. Matagal to, 3 oras to. Ayan, dito. So, nakita natin dito, para sa mga bata rin to, no? Ito mga bata, sinasabi ko na sa inyo ngayon, pa lang. Kami hindi namin kinuto dito, no? So, maganda dito sa mga kabataan dito sa Riverview. Sila mismo yung nagsabi, no? So, sabi sa amin, saan ba yung church nyo? Punta kami. Diba? Sino yung una nagsabi nun? Si Emma nata, no? Saka si na Mark. So, yun naman talaga yun. Kasi ako sinasabi ko rin, pagkatapos kong mag-soul winning, anong next, no? Ligtas ka na ba, Eman? Sigurado ka na sa langit? Sino nag-share sa'yo? Ako. Oh, bihira, oh. Ikaw, Koy, sigurado ka sa langit? Tumanggap ba kayo sa Panginoon? Kay Jesus? So anak ka na ba ng Diyos? Ikaw? Ay, di ba pala ito na siya, no? Chan? Joshua? Eman? So saan pupunta ang anak ng Diyos? Sigurado ka sa langit? Ayun, nakalimutan mo no? Kaya may church, no? Para nakapaalala sa inyo lagi yan. Yun. Pag tumanggap ka sa Panginoon, anak ka na ng Diyos according to the promise of God. Yun naman ang ginawa niya, no? Siya yung namatay para sa atin, nabuhay magmuli, siya na yung tagapagligtas natin. Therefore, sigurado yun. Amen? Alala niya ba? Ngayon, hindi tayo nag-uutuan dito. Yung ibang church, mapapansin niyo yan. Salamat dito, nakailang linggo na rin sila, no? Ang malaking pagkakaiba natin dito sa iba, lalo pag mga kabataan ganito, inuuto lang kayo dun, di ba? Ay, kapatawa, kukwento na kung ano-ano, di ba? Tapos, aawit kayo ng pambatang, ganyan pa kayo. Games, kung ano naman yan, no? May games din tayo minsan dito. Pero, hindi tayo nang uuto dito. Alam niyo yung uto, di ba? Alam niyo yung, maganda yung magpasunod, Ito, mga anak ko, pinapasunod ko. Iba yung inuuto. Alam niyo yung inuuto? Yung dapat niyo malaman, hindi niyo alam. May pinapasunod lang kayo. Ngayon yung mga bata, ganun talaga. Kasi hindi nyo pa naman alam talaga maraming bagay, di ba? So, umupo ka dyan, makinig, yan. Okay lang yun. Sa school, sa bahay. Pero pag laki-laki nyo, man, lahat kayo. Kayo na mag-iisip pa sa sarili nyo. O nabanggit nyo na nito si di ba? May mga makulit minsan bata, matalino Pero lahat tayo, kahit matalino ka, dapat magabayan ka. Dapat magabayan ka. Kasi hindi mo alam lahat, ang pinakamatalino sa lahat, ang Diyos. Kaya kahit kami, matanda na kami, nagpapagabay pa rin kami sa salita ng Diyos. Nakita niyo yun? Kasi sobrang talinong tao, alam niya lahat, walang ganun. Mayabang yung sa palagi niya ganun siya. At maraming ganun ngayon, mga politiko, mga pagsobrayaman na nila, kala nila, kaya nilang bilhin lahat Ano nangyari sa kanila? Iba dyan, sinampulan ng Diyos. Kahit mayaman, nalugi, iba naman, namatay, iniwanan ng asawa, ano naman yan. So, mga bata, hindi tayo nag-uutuan dito. Kaya,
Actually, kaya ito yung preaching ko kasi last 6 years ago, birthday ko rin yun, 2020, naalala nyo pa yun? Buhay pa ba kayo na? Ito siguro, hindi pa, ano? Ilan taon na si Bea? 11. So, minus 5 years old ka pa lang nun. Nag-plandemic. Tawag namin dyan, plandemic. Kasi plinano yan eh. Hindi totoo yun. Sino na bakunahan dito sa inyo? Taas kamay, mataas. 1, 2, 3, 4. Hindi. Taas yung kamay. Okay. Okay, so papabakuna pa ulit kayo? So niloko tayo doon, no? Iba sa amin, naloko din. So kaya naalala ko, yung preaching ko noon is higher powers. Hindi mo makalimutan kasi nga mainit na yung February pa lang, no? So bandang huli, yung huling pasok ko nun sa office is March 13 din, Friday. Hindi na ako bumalik kasi nga kasi may nakakatakot daw na virus. Problema, joke lang pala yun. At ngayon, alam na natin kasi andyan na yung data eh. Nung around 2020 hanggang 2021, bago mag-roll out yung bakuna, may namamatay pero halos andun pa rin. Okay, kung pandemic yun, dapat ang dami namatay. Katulad ng sinasabi nila, tinatakot tayo. Nakikinig ba kayo? Nalilit pa itong mga to nun eh. Ito, sinapami yung unang ano dito eh. Nung ni-roll out yung bakuna, dun dumami yung namatay. Hindi nila pwedeng dayain yan sa records yan. Okay? So, anong sabihin nun? Ang pumatay yung hindi yung virus, yung bakuna pumatay. Yun ang totoo. So hanggang ngayon, yung iba naman nanghihina pa rin. So kaya ang title natin ngayon, mag-ingat kasi kayo, bakit kayo nagpauto, yun ang tanong. At naalala ko no, sa internet, talagang kalat na kalat yung mga kunwari sa China daw, namamatay bigla. Tama, pelikula ba? Yung pala pelikula talaga. So, ano lang pala yung propaganda lang pala yung para matakot yung tao. Napatunayan yun. So, ngayon, ano nangyari? So, ang daming manloloko ngayon. Hindi lang actually sa media, kahit sa religion. Madaming lokohan. Okay? Kaya pag-usapan natin ngayon, mag-ingat nga tayo doon, no? Ang sabi niya sa verse na yan, the simple, makinig. Dito na naman tayo. Dito ang harap. Jaden. Okay? Yung mga simple daw ang utak, ano sabi? The simple believe it every word. Oy, Jaden, punta tayo din sa Iglesia ni Manalo. Ay, punta naman tayo sa Katoliko. Punta tayo sa Muslim. Mayroon dito bigas. Koreano tayo. Koreano dyan. Kilala ba kayo dyan sa Libis? Sa kabila. Mayroon din dyan. Yung Koreano doon, dami mag-gather nun. So, hindi... Pag mga simple lang utak natin, hindi tayo nag-aral, kasi hindi tayo nakikinig, matututo ka pa pag di ka nakikinig? Hindi. Kaya sinasabi sa atin dito, dinidescribe yung klase ng tao na ang utak simple lang. 1 plus 1. Kakain ako para mabuhay. Mabubuhay ka ba para kumain? Hindi, di ba? Ang Diyos ay ginawa tayong lahat, may gagampanan tayo dito sa mundo na to. Hindi ganun kasimple yung bakit tayo binuhay ng Diyos dito. May sinerata ako sa inyo, ang ganda nung nakamerahan nila kung paano nabubuo yung bata sa As in, yung katawan natin paano nabubuo. Ang bilis, parang pag nasugatan kayo, di ba, na ano yan, gumagaling. Hindi na automatic, science yan. Diyos yung gumagawa niyan. May mechanism yan na ginagamot niya yung sarili niya. Nakakita na ba kayo ng kotse na bangga tapos gumaling? Walang ganun, tao na naman ang gagawa nun. Yung katawan natin, ang galing. Ang Diyos kasi ang gumawa nun. Ngayon, kaya dapat, hindi napakasimple ng utak natin. No? Okay lang yung mga bata, no? Tiyagayin lang natin yung mga bata. Pero tayo, habang lumalaki tayo, ito, mga matalino itong mga to dito eh. Lalo si Raymark, sa tingin nyo pa lang, kita ko na yung nakikinig. So yung mga iba, alalayan natin. Amen? Sino ba yung, sino yung kahapon? Ito kahit si Patpat, tindi itong tumingin eh. Talagang may pagtitigan yan eh. So, pero, dito sa church,
pag-aaral natin ang salita ng Diyos, kakayanin niyo yan. Bababa ko yung sarili ko sa inyo. Amen? Papababawin ko yung pwedeng pababawin para lang makuha niyo yung pinag-uusapan natin dito. At kahit sa edad nyo ngayon, makilala nyo ang Panginoon, later maglingkod kayo. Hindi kayo maglilingkod kung hindi nyo alam paano gawin yun. Okay? Kaya iniisa-isa yan. Nag-uumpisa yan sa pakikinig, sa pagtitiwala sa Diyos, and then pagsunod. Then ulit-ulitin mo na yun. Kaya, pero ang pinafocus natin yung mga huwag tayong uto-uto. Madaling mauto, madaling mailigaw, di ba? Yung iba sa inyo, mawawala sa church, may maririnig lang kayong, ay, huwag tayo dyan, boring dyan eh. Dito lang tayo, rock and roll. May mga church na gano'n, rock and roll. Okay, iba lang makamundo, iba naman puro payabangan, iba palandian naman yung iba. Mayroong mga gano'n ngayon. Iba naman, pangalan lang ni Jesus, mali daw. Sari-sari ngayon eh. Kaya pag-aaral natin, paano nga tayo hindi magiging uto-uto? Yan. So, dito medyo binanggit na rin eh. But, ano yung kabaliktaran ng simple dito? Yung prudent. Kasi matalinong tao. Gusto mo maging matalino? At hindi lang to sa lesson 1+1 ha. Iba pa yung talino ng sa academics. Sa math, science, sa kinakabisado lang halos yan eh. Kaya nabanggit ko kanina yung bakuna. Yung mga doktor yun eh. Naloko din. Di ba? Oh. Ano nangyari? Ba't naniwala yung mga doktor doon? Basta ikaw, doktor ka ba? Oo, hindi. Sa ibang bagay. Hindi mo kailangan maging doktor para maintindihan mo yung kailangan ng katawan mo. Okay, hindi lahat. Yun yung mga mayabang na banat din nila eh. Parang iba ngayon sa ano. Sinasabi sila, pag lalaki ka, hoy, wala kang opinion sa panganganak. Parang gano'n. Usong-uso sa US yun eh. Kasi iba gustong patayin yung mga bata sa ano nila. Alam nyo ba yun? Abortion? Mga bata. Alam nyo na yan eh. Alam nyo abortion? Sino pina-abort dito? Wala kasi. Kaya kayo dito eh. Kung pina-abort kayo, patay kayo. Ibang babae sa US saka sa ibang liberal na nation, sasabihin nila sa mga lalaki, hoy, wala ka namang matres eh, wala akong opinion dito. Eh kaso lalaki ako, may nanay ako, mayroon akong anak na babae, may asawa ako, mayroon akong opinion dyan, amen? Ganon din yung sa bakuna. Hindi ibig sabihin doktor ka, ikaw lang mo opinion dyan. Kasi ibang doktor ayaw din dyan, o paano yan? Natindihan nyo? So ngayon, sa lahat ng bagay, pagkaloob sa inyo ng Diyos yung wisdom na yan, paano yun? Eh, kailangan magpatuloy kayo sa katotohanan. Okay? Kaya sabi dito, a prudent man looketh well to his going. Kung saan siya papunta, paano siya pupunta doon, yung pagpaplano, yung mga nagliligaw sa kanya, iniisip niya, sino ba nagsasabi ng totoo dito, yung hindi, ganyan, ganon. Paano masabi kayo? Bago ko makalimutan. Stephen, si Mami, ang hapon, may programa din sa school nila, no? Friday ba yun? Yung mga bakla naman daw yung, sabi daw sa kanila, may batas po tayong ganyan-ganyan na bawal bastusin yung bakla. Sila yung bastos eh. Intindihan niyo ba yun? Kaya sabi ko, ba't di kayo nagsalita man lang? Ano yung sabihin niya? Nasa batas ba yan? Kahapon lang, saan ba yung pinipila pang conform? Kung nakalagay lang doon, lalaki o babae, yun lang papipiliin mo, di ba? Ngayon gusto nilang baguhin yun. Napayag ba kayo nun? O bakit? Kasi nga, iba, naloko. Yung iba yung mga politiko, minsan nabayaran lang, tanggapin natin yung mga bakla, pati mga public school ngayon, ba't sila papayag doon? Nag-iisip sila. Kung nag-iisip sila, hindi sila papayag doon, kayo din. Sino yung bakla ba dito? Wala naman. Bawal bakla dito, baka hindi nyo alam. Yung mga bata pa. Yung bakla talagang ano na yan, pinili nila na yan, medyo matanda na yan, okay? Kung medyo may lambot-lambot na ano dito, iba pa yan. So, huwag kayong maniniwala pag alam nyo naman na mali at hindi bawal magtanong. Sa church, ganon, kahit saan, ganon, dapat. Pag tinatakot ka, huwag kang magtanong, red flag na yon. Ba't ako hindi pwede magtanong? Hindi ko naintindihan eh. Di ba? Kahit saan yan. Matalino ka, huwag tatanong, look well to your going. Kung saan ka pupunta, paano ka pupunta doon. At pag matalino ka na, hindi lang ikaw, pamilya mo, and everything else. Kaya yan ang pag-usapan natin ngayon. Okay pa ba kayo, mga bata? Hindi na. So yun, lalo sa panahon natin ngayon, ano yung madalas na pinaniniwala ng tao? Sinabi ng
TV, oy, napanood ko yan sa ganyan eh. Sandali, mag-isip ka rin, di ba? Kaya nga na-obvious din naman yan ha. Naaasar ako sa mga advertisement. Alam niyo ba yung mga advertisement na uminom ka lang nito, lahat ng sakit mo gagaling. Lahat tayo bibili, ano? Pero nang lolo ko pala yun. Ngayon, meron din talagang mga sa nature katulad ng, alam niyo, moringa. Talagang napakaano niyan. Maraming, sa Tagalog yan. Malunggay. Sobrang mura niyan, pero ang dami nagagamot niyan. Talagang very healthy. Totoo yun. Kaso, depende rin ka lang, exercise, tamang tulog, ano man yan. Balanced diet. So, pag may narinig kayo, katulad niya sa news, sa mga chismis, di ba? Mga false teaching, lalo na. Alam niyo yung iglesia ni Manalo? Hindi niyo pa alam yon? Meron kayong kapitbahay dun eh. Buti mabait, nakausap ko si Ate Rhea. Rhea, nakalimutan ko eh. Hindi, dun lang sa kahilera niya. So, mabait siya, no? Pero sabi niya nung una, bawal po sa amin, iglesia ako ni Manalo eh. Hindi tindahan. Anyway. Yung iglesia ni Manalo, ganito turo nila, okay? So, si Jesus daw tao lang. Ang sabi sa Bible, si Jesus ay Diyos nagkatawang tao. At sabi rin sa Panginoon, sino yung ligtas? Siyempre, kayo, tumanggap kayo sa Panginoon, ligtas na kayo. Member o kaya hindi kayo member ng church namin, ligtas pa rin kayo kasi tumanggap na kayo sa Panginoon, anak na kayo ng Diyos eh. Ngayon, itong iglesia ni Manalo, ang usapan nila nung iglesia ni Soriano naman, kami ang tunay kasi ang pangalan namin, Iglesia ni Cristo, di ba? Tapos babasahan ka ngayon ng Bible. Mga ligtas yung Iglesia ni Cristo, tama? Ang problemang mali doon, ano? Wala pa naman sila noon eh, 1914 lang sila eh. Ba't nila i-claim yung sarili nila? Nasabi nila, kami yun. Nasa na kayo nung before 1914? Wala. Kasi si Manalo, kung ano-ano, nag-aaral pa ng kung anong nag-Presbyterian pa yan eh. Oh. So, pero ang dami nilang naloko, tama? Ang dami. Iglesia ni Soriano naman, ganun din. Hindi iglesia ni Cristo, iglesia ng Diyos. Sino tama? Iglesia ni Cristo o iglesia ng Diyos? Kita niyo na. Pareho. Kaso, hindi sila. Hindi sila Soriano, hindi sila Manalo. Yung totoong iglesia ng Diyos, iglesia ni Cristo yun. Okay, hindi ni Manalo. Ito yun. Amen? Yung nagtuturo ng tama kasi yung sinabi sa salita ng Diyos, wala tayong tinatakpan, wala tayong kiniklaim na tayo lang. Kasi ang totoo, wala pa tayo nung panahon na yun, pero naipasa yung katuruan. Natindihan niyo yun? Medyo mabilis. Pero gusto ko sabihin mabilis, ang dami kasi yung mga tao minsan, pag hindi ka nga marunong pa, naniniwala ka lang, ano yung unang mong marinig? Mag-iingat tayo. Ngayon mga bata pa kayo, pero later, kayo mamimili pa sa sarili nyo. Ano pa yung mga narinig nyo? Yan, yung iba naman, iaalisin kayo sa church. Okay? Sabihin, ay, wag tayo dyan, bawal ganyan. Tapos, ang tagal ng service. Dito sa Katoliko, 30 minutes lang, pumasok ka lang ng konti doon, makinig ka lang doon, okay na yun. Uy, Pasko na. Inuman na, ano man yan. So, iwasan natin yan. Ang gusto ng Diyos, ang tao, ang mga anak niya, matalino, may discernment, at saka grounded. Alam niyo, grounded, hindi lang basta nakapatong. Nakakita ba kayo ng puno? Nakakita yung puno, sa akin yun, dahil puno, di ba? Subukang bunutin yun. Kaya mong bunutin yan? Bakit? Nakabaon yun eh. Yun ang tinutukoy sa Bible na rooted and grounded in love and in truth. Hindi mo itong mga church natin, mga Baptist churches, gusto matagal tayong tirahin ng kalaban, hindi naman niya magawa eh. Siyempre, protektado tayo ng Diyos. Babasahin niyo yung history. Ganyan ginagawa niyan. Kaya ngayon, huwag tayong paloko. Ganyan po yan. Ang naloloko, yung mga ututo, hindi marunong, di spiritual, di wise. At paano nga tayo? So, unang kailangan malaman, ito sinabi na dito, una, winarningan tayo. Alam niyo, warning? Ito mga bata, oy, huwag kayong tatawid bigla-bigla sa kalsada, ha? Bakit? Kasi hindi mo alam, baka hindi ka makita, masyadong mabilis, di ba? Parang si, di ba? Mama mo, di ba? So,
Malaking pero minsan pag nagmamadali ka, kailangan dapat makita mo lahat eh. Kahit ikaw yung nagdadrive, ganun din. So yung pag may mga bagay na hindi ka alam, mabagal ka lang. Diba? Ganun din yan sa pag-aasawa. Hindi basta-basta, I love you, tara na, let's go na. Hindi ganun. So yung matalino, inaalam niya yung mga bagay-bagay. Yung mga simple, yung mga bata masyado, o yung mga syunga-syunga, alam yung syunga-syunga. Yung mga taong gano'n, tanga-tanga, di ba? Alam niyo yun? May mga gano'n, iwasan natin yun. Paano kung anong lunas sa katangahan? Edukasyon. Okay? Hindi lang basta dyan sa high school, actually sa salita ng Diyos yun. Kaya sabi dyan, number 1 natin, winowningan ka na. So pag winowningan ka na, anong gagawin mo? Papakinggan mo ba yun? Na nanay mo, ayaw ka mapahamak na nanay mo. O huwag kang pupunta sa ganitong lugar, ganitong oras. Di ba? Huwag kang makipagkaibigan ng adik. Di ba? Sa drugs, kasi addiction nga, iba, addict na sa ibang bagay, no? Cellphone, sa games, kung ano man yan. Okay, yung palamura, huwag mong huwag mo yung kaibiganin. Winarningan ka na. Okay? Dito sa church na, dito, puro warning dito. Sa Bible, puro warning. Winarningan ka na, anong gagawin mo? Makinig ka, mag-isip ka, bakit kaya ba't kaya masama doon? Ano kaya doon? Ba't ayaw ko? Dapat magsuot ako ng maayos. Bakit di ako mumura? Bakit di ako magkaibigan sa ganito? Sa tamad? Ano naman yan? Pinawarningan tayo. At ang Bible nag-warning na may mga klase ng tao, simple lang utak, ang daling maniwala. So wag tayong ganun. So itong picture na isang prudent man, matalino, dapat tinitingnan niya kung saan siya pupunta, ini-examine niya, no? Bakit ganito? Bakit ganito? Ano ba yung bakuna na yun? Ano laman nun? Ewan ko, basta sabi niya eh. Sino ba yun? Hindi mo alam, nangungumisyon yung mga yun. Alam niyo komisyon? Kumikita sila doon, no? Tapos pag after ilang years, aalis naman sa gobyerno yun, di na di ba? Di na sila makukulong. Si Fauci, ganun. Kaya number 1, na-warningan ka, makinig, mag-isip at least. By the way, define pag nabagit ko kanina yung gullible, no? Mabalis maniwala, tapos tinitingnan, ganun daw yun, kaya ganun talaga yun, kasi ganun daw eh. Hindi, pag sinabing ganun, paano mo nasabi? Lalo na pag yung na-observe mo na parang hindi, o lalo pag may nag-o-oppose, okay? O tulad ng bakuna na naman. Ano pa? Mga bata, ngayon, uso ngayon yung mga networking. Yan. Daming naloko dyan. Legal naman to eh. Di pa illegal. Illegal drugs nga. Tagal nang kumakalat yan eh. Sabi ni Duterte, 3 months, 6 months lang, ubos yan eh. Kasi nungalingan din yun. Campaign propaganda lang niya. So, wag kayong madaling maloko. Lalo na spiritually. Kaya yung mga resolve namin sa inyo kailang araw, di ba? Lagi yan sinasabi yan. Yan ang false teacher. Paano kayo lalago sa pananampalataya kung wala kayo sa maayos na church? Ito nga, nakalimutan agad eh. Di ba? Nauna, ang bilis nito eh, si Eman. Lalo na yung pag hindi ka nag-church again, labo ka ng ilang aral, laro, tulog, kain, tapos wala kang church. Nakakalimutan mo yung mga importanteng bagay. Magiging para ka rin, syunga-syunga, uto-uto. Ayan. So mag-ingat sa mga false doctrine, mga chismis, mga mali. At yung talagang, katulad ng binanggit ko kanina sa Iglesia ng Manalo, sinasadya po nila yon. Ang objective nila yumaman. Maraming tao, mas maraming pera. Ganun lang kasimple yan. Kaya hindi dapat ganun. Ba't sila nagpapauto? Kasi nga may matindi ang panguuto, lalo sa religion. Kasama nila demonyo doon sa panguuto. Matindi yan. Kaya paglingkod ka ng Diyos, parang matindi ng pagsubok sa'yo, no? Dala-dala mo sa balikat mo. Okay? And then yung iba naman, emotional. Nakakita na ba kayo? Yung iba naman, magpapaawa. Sino dito na nalilimos? Iwasan nyo yun, ha? Kasi ang Diyos naman, ipoprovide niya yung kanyang pangangailangan natin. Hindi na tayo kailangan. Alam niyo, nalilimos. Pahingi ako ng Bakit?
Pero kasi wala ako eh. Ba't ka wala? Anongin mo? Ako nagtrabaho ko, ikaw hindi mo magtrabaho, manghihingi ka na lang, hold up. So, kasi meron akong mamatay na, ngayon na kailangan ko. May nag-chat sa page natin, gano'n. Sabi ko, punta ka dito. Naku, wala na pong oras. Paano mo bibigyan eh? Gcash lang po. Galing ah. Ngayon na po, ngayon na. Ayos ah. May pinatago ka ba? Ay, kawawa naman eh. Kawawa. Emotional naman yun. Emotional manipulation tawag doon. Huwag din ipapaloko doon. Diba? Wala akong kalaro. Huwag ka na muna mag-church ko. Wala. Basketball muna tayo. Kawawa naman ako eh. Paano na ako eh. Nakinginig na yung kamay ko eh. Hindi ka paloko doon. Amen? Okay, marami pa tayo. So number 1, na-warningan na kayo. Winarningan tayo ng Bible. Totoo yung problema na yan. Makinig tayo. Huwag tayong uto-uto. Ano pang bagay na sinasabi sa atin ng Bible para makaiwas tayo sa ganyan? Sa John. 1 John, Ano dapat natin gawin, Pastor? Sunod tayo sa Bible. Ano sinabi ng Bible? Ano sabi ni John? Ay, basa nyo. Ready, go. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mga minamahal, huwag kayong maniniwala sa lahat ng bagay, sa lahat ng spirito, mga salita. Okay, bakit? Anong gagawin na natin? Subukan nyo muna. Chelsea, subukan nyo muna. Kunwari, may nag-invite kayo sa iglesia ni Manalo, punta ka doon? Mabait sila eh. Sana hindi. Pero, paano mo nga malalaman yung tama sa mali? Subukin mo daw, Prince. Paano mo susubukin? Ayun ba yung nanggit ko kanina? Ano maturo nyo dyan? Yan. Tanungin mo, di ba? Ano turo sa iglesia ni Manalo? Si Kristo, tao lang. Ano sabi ng Bible? Si Kristo ay Diyos, nagkatawan tao. Mali na yun. Napakalinaw nun at napakahalagang bagay nun. Hindi yun ko-compromise yun. Tuturo nyo dyan, mali, tapos pupunta ako dyan. Hindi lolokohin nyo lang ako. Hindi, nagtuturo na ako kami dito ng ibang bae. Importante muna, unahin nyo. At lahat dyan, karamihan, kaligtasan dyan, manisira yan. Si Iglesia ni Soriano, medyo tama yan sa medyo, kay Kristo na Diyos. Yun lang. Sa ibang bagay. Sa kaligtasan, ano yung tinuturo nila? Mga bakla, tanggap doon, kasi bakla yung nagpagturo nila eh. Kasi ganun eh. So sabi ni John, huwag kayo agad maniniwala. Nakita niyo ba? Believe not every spirit. But anong gagawin natin? Subukin nyo isa-isa. Kung sila ay galing sa Diyos. Paano malalaman ngayon, Eman, kung galing sa Diyos yung tinuturo sa'yo? Ha? Exactly, nasa Bible. Kaso ginalagay din nila sa Bible. Ayun, si Kristo ay tao. Paano yan? Ha? So, totoo na yung Iglesia Manalo kasi sabi nila si Kristo ay tao. Nakita mo sa Bible, tao naman talaga si Kristo. Paano? Tama na ba sila? At palitan kayo ng palitan ng jacket. Ha? Uminit na. Bira. Paano mo malalaman? Bea, sabi ng Iglesia ng Manalo, tao si Kristo. Sabi ng Bible, tao si Kristo. Paano yan? Mali nga, pero parang tama eh. Hangin. Magtanong nga. Tingnan mo rin yung ibang sinabi sa ibang bahagi ng Bible. Hindi lang sa isa. Okay? Kaya ang iba madaling maloko kasi hindi nagtatanong, hindi malalim yung pag-iisip. Yan. So kaya sabi dito, huwag agad-agad. Galing ba sa Diyos yan? Pag ito lang, sabihin ko na sa inyo, pwede mong i-test yung mga spirit. Pag si Jesus ibinababa, okay, either sabihin hindi sa Diyos, o maliit na Diyos, o ganyan. Pag binababa si Jesus, alam mo na agad yun. Another red flag na naman yan. Holy Spirit, hindi Diyos. Yung Ama lang ng Diyos. Hindi si Diyos. Another way na ina-undermine nila si Jesus. Kaya sabi sa Bible, siya yung itataas sa kabandang huli.
tsaka yung Ama, pero sa dulong-dulo na yun. Still, siya pa yung Diyos, okay? So, example lang yun. Kaya huwag kayong makikinig agad-agad. Okay, kahit sa akin ha, may sinasabi ako dito, anong gagawin nyo? Para masanay kayo na i-apply ito, na tinetest nga lahat. Okay, mamaya magtanungan. Bianca, ay Bianca tuloy, tama? Bianca? Yes, nakulim. Mamaya tayo magtanungan ha. Pag ganitong oras, ano lang tayo? Tutok lang kayo. Okay, kung hindi kayo natindihan, pwede mamaya magtanong bukas kaya sa bahay. Okay, Bianca? Okay. So, kaya wag man yun. So, alamin mo kung galing sa Diyos yun. Yun ang pinaka parang kompas mo. Galing ba sa Diyos to? Galing ba sa... Ito ba sinabi ng Bible? Okay, tinataas ba nila si Jesus o binababa nila? So, yan. So, test teaching. Ganun din naman ako kasi may mga tinuturo din ako dito iba, no? Na iba rin sa ibang baptist. Yung ibang baptist, medyo tinatanggap yung bakla. Alam nyo ba yun? Sabi nila, pwede pang maligtas yan. Basta magtiwala sa Panginoon. Si Judas din, sabi. Magtiwala si Judas kay Jesus, maliligtas yun eh. Kaya pinapaliwanag ko, sandali, narinig niya na lahat ng preaching eh. Nakita niya pa nga yung miracle, naniwala ba si Judas? Hindi. So yun. So may example agad tayo ng isang tao na wala ng pag-asa, anak ng demonyo. So ganun din lalo yung bakla. Okay? Ang linaw-linaw eh, di ba? Ay, lalaki ako, sabi ng aking nanay, tatay, doktor, at record. Lalaki ako, sabi mo, babae ka. Sira ulo mo, di ba? Kaya huwag din tayo makikinig doon eh. Ay Vice Pangit, si Gay Abunda, kung sino man yan. Kasi, hindi lahat ang narinig natin ay galing sa Diyos. At sinabi rin dito, because many false prophets, sinabi na agad sa atin, winarningan na tayo. Marami yan. Eh, paano, Master, kayo lang tama, hindi ko sinabi yun. Okay? Marami mga churches na may isa-is pa naman. Huwag agad makikinig, subukan, ikumpara sa scripture. Ito ba talaga sinabi? Ito ba sinabi? Then examine the source. Alam niyo yung source? Sino ba nagsabi niyan? Narinig ko lang, di ko nga maalala kung sino eh. Alamin mo. Ay sabi nila, sabi nila yung mga bakla pinanganak ng ganun. Eh di ba yun? Dumaan din ako sa pagkabata nung meron ako mga kaibigan, yung mga lalaki, somewhere down the road, naging bakla. So naalala ko pa ito, dati lalaki to eh. Di ba? O sino niloko mo ngayon? Hindi sila pinanganak na bakla. Okay? Kasinungalingan yun. Ano pa? Pinabanggit ko sa bakuna. Sino mo nagsabi, safe and effective yan? Yung nagbebenta ng bakuna. Parang yung kanina sa networking. Oh. Siyempre sasabihin nila maganda yon, binibenta nila yun eh. Kikita sila dun eh. Nakikinig pa ba kayo? Saan naintindihan nyo? Ay naku, baka binibentahan lang ako noon kasi gustong kumita. Okay lang yan. Bata pa yan eh. Nakikinig, yung may medyo matanda. Nag-iingat kayo kung ano binibenta sa inyo. Salamat kayo kasi wala pa kayong pera, di ba? Sino may pera sa inyo? Kung konti, di ba? Kung may konting pera ka, gusto mo mabentahan ka ng peking kung ano man yan? Ano? Ano yung 150? Ay, pera mo. O sige, kung bentahan ka ng ano, kung ano man yun. Ayaw mo nung bentahan ka ng hindi mo magamit, di ba? Parang anak ko, sirado agad yung ano nila. Pero, hindi kasi marang gumamit eh. So, una, nawarningan na kayo. Pangalawa, subukan natin lahat ng naririnig natin. Yan ang sinabi ng Bible. Para hindi tayo mag-iututo. Lahat. Ngayon, nakikinig kayo ngayon. I-process nyo na agad kung gaano katotoo yung sinasabi ko. Lalo yung mga tumatagal dito, alam nyo na yan, hindi ako magsasalita ng iba yung sinabi ko dati, tapos ngayon iba na naman. Unless ipapaliwanag ko, sinabi ko mali talaga ako, iba yun. Pero kung tumatagal ka na sa church, tapos binabasa pa yung Bible, tapos laging totoo, lalago ka niyan, matutulungan ka niyan, later ikaw na yung magtuturo. Amen? At yun may effective na lingkod ka ng Diyos. So pangatlo, basta hindi ko pa rin maintindihan eh. Ito, may example sa Bible kung saan tayo ay tinuruan ng mismo si apostol na nagtuturo dito, anong ginawa ng mga taga-Berean. So, ibasa nyo. Ready, go. This word oracle of the host in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.
Okay, so tinutukoy niya dyan yung mga taga-Berea ito. So si Paul and Silas, pumunta na sila sa Berea, lugar yan, okay? So ang maganda din sa Berea, may mga klase ng tao doon, mga Hudyo rin to no? Pero hindi katulad ng iba. So nakikinig din sila kay Paul, pero hindi sila naniniwala agad. Parang ngayon, hindi kayo maniwala agad. Ganun ba talaga yan? Totoo ba yun? Yan. Isipin nyo. Okay? So, ganun yung mga Bereans. Ang tawag natin kasi taga-Berea, no? So, ang tawag sa kanila ni Luke, yung nagsulat nito, noble. Alam niyo ba yung noble? Kagalang-galang. Gusto niyo ba kagalang-galang kayo? Alam niyo, sino ba ginagalang nyo? Si Jesus, of course. Pero sa mga tao, sino yung mga... Ha? Magulang, sino pa? Basta matanda, okay? In a way, sa bata, ganun yan. Pero may mga matandang loko-loko rin. Kaya nga, pag malaki na kayo, sino ang gagalangin nyo? Anong katangian ng mga tao na gagalangin natin? Okay, nag-isip na kayo, di ba? Yan. So, sabihin ko na sa inyo, yung mga, siyempre, hindi sinungaling. Di ba? Hindi magnanakaw, yung ano mo. Ano ba trabaho nito? Ba't nagkapera to? Yan. Yung pala, nagnakaw, di ba? Kurap yan, ano man yan. So, hindi kagalang-galang yun. So, pero itong mga taga-Berean, tinawag silang noble. Bakit? Kasi tinanggap nila yung salita ng Diyos, pero dalawang bagay. Ibig sabihin, readiness of mind. Ibig sabihin, nag-iisip sila. Alam niyo yung mga taga-iglesia ni Manalo, hindi nila tatanggapin yung aral na yun kung nag-iisip sila eh. Sa totoo lang. Kaya nga, naintindihan yung mga bata kasi, mahirap din yan, Pero kung adult sa adult yan, kaya nga tayo matapang tayo soul winning. Nakita niyo ba yung ginagawa natin? Hindi natin alam lahat. Pero I believe, yung pinaka-importanting bagay na share sa atin, na ibigay sa atin, na reveal, hindi naturuan pa tayo. At hindi tayo kailangan makapag-away, hindi tayo makipagyabangan doon. Alam natin yung basics, and then, i-share natin sa kanila. Okay? And then of course, ina-expect natin, mag-iisip din sila. Kaya bigyan mo rin ng pagkakataong mag-isip. Hindi yung ginagawa mo dyan, pakainin kayo, pasahin kayo, wala tayo ganyan, dito na kayo matin. Kumbaga, tinatrap, parang mini-witchcraft. Parang ginawa sa atin ng Catholic. Alam niyo ba yung ilang grade ka na, Joshua? 7. Tapos na kayo dun sa di ba? Kay Magellan. Grade 6 yan, history, di ba? Paano naging Katolikong Pilipino? Tinuruan ba tayo ng Bible? Hindi. Ang ginawa sa atin ng Kastila, go-convert kayo, hindi. Parang mga Muslim din. Di ba? Ngayon, baptize na, pinapila yun, Baptize kayo, lubog. Dito si Renz, bago natin baptize, ang tagal, amen? Hindi tayo kasi ganon. Hindi natin ginagamitan ng carnal means. Ang pananampalataya, kasi pananampalataya nga binibigay yun ng kusa. So, kaya tawag sa kanila, mga noble to. Maayos tong mga taong to. Kaya gayahin natin. Amen? Pag may tinuro sa'yo, ganyan ba talaga? Pastor, kung sino man yan, huwag mo rin bastusin. Si Kristo ay tao lang. Nabinasa po, tao lang. Pero sinabi sa ibang bahagi ng Bible, siya ay Diyos. Anak ng Diyos, nagkatawang tao. Paano magkakatawang tao? Walang sense yun, di ba? So, alam mo agad, mali yun. Huwag mo tatanggapin pag mali. Amen? Ganon. And then, readiness of mind, and then search the scripture daily. Another point na ibig sabihin, kung ikaw ay maayos, meron kang discernment, yung palang point natin discernment. A model for discernment yung Bereans. Kung may discernment ka, una, nakikinig ka, inintindi mo yung sinasabi sa'yo, and then, titingnan mo kasi ultimately, ito yung ating source. Pag sinabi ko sa Bible yun Nakita mo ba kung saan? Hindi. Sinabi lang na sinabi. Chismis yun. Di ba? Pag sinabi dito, tingnan mo rin. Yun ba talaga sinasabi? Kasi pag may mga paliwanag na, patulad na banggit ko, yung perfect example kasi, pwede pa tayo lumalim later, pero doon naman tayo sa Iglesia ni Manalo. Sabi, Iglesia ni Cristo. Ayan, di ba? Basahin na nga natin. Medyo gawin lang natin silang example, Nakita, sabi dyan,
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Okay, mo na. Kami ang tunay na iglesia ni Kristo. Tama ba yun? Hindi naman iglesia ni Manalo yan, ah. Oh. So ngayon, yan, nasan tayo sa scripture yun. So pag pinakitaan ka ng Roma 16:16, alam mo, gagaling eh. Puntahan mo rin. Okay? Pag pinuntahan mo, tingnan mo ano yung context. Una, pansin mo agad dyan, hindi sinabi iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo. Anong pagkakaiba ng iglesia sa mga iglesia? Madami yung mga iglesia, di ba? Kasi ang totoong iglesia ni Kristo, ito, katulad nito, isang church to, meron na naman doon, meron doon. So maraming congregation yan. Isang church, isang congregation. So local churches ang tawag dyan. Hindi yan parang iglesia ni Manalo na lahat sila, isang member lang daw ng isang church lang. Ganon din ang Catholic, ganon din ang Mormon. Makinig lang. Bayaan niyo yung mga bata. Oh, nakuha niyo ba? Baka hindi niyo nakuha kasi hindi kayo nakikinig eh. Kayo? So, tama ba na iglesia ni Kristo ang tama? Iglesia ni Manalo? Yan ang alagay, Churches of Christ eh. Dahil sinundan mo, tiningnan mo dito, ang totoo palang churches, napakarami. Ayan o, ang dami o. Hindi, mga specific, mga tao to, doon sa lugar ng Rome. Okay? At ang sabi dyan, churches, hindi church of Christ. So, alam mo na, niloloko ka. Pag ginamit mo rin yung Bible. Ngayon, again, kung di ka paligtas, maloloko ka ng sino-sino. So, okay? So, number 3, the Bereans is a model of discernment. Kung anong ginawa nila, gayahin natin. Hindi sila basta naniwala. Tinitingnan nila kung tama yung sinabi. Ready yung kanilang utak. Di ba? Ano nga sa'yo? Ano nga? Iyak. Anong problema? Ha? O, di siya. Ba't umiiyak? Bihira kayo. Sige. Move on. So, huwag na maingay. So, i-verify nyo kung sinabi sa inyo totoo ba. Paano malalaman? Dapat alam mo rin kung ano yung totoo. Paano malalaman niya? Kung sa bakla ulit, paano malalaman na totoong yung sinasabi nila na pinanganak ng bakla? Paano malalaman? Hindi, paano mo malalaman? Oo, kasi dalawa lang. Alam mo yung, sa 1,000 pinanganak, dalawa lang. Babae, parang botohan, babae, lalaki, babae. Walang iba. Di ba? Walang baklang pinanganak. So ngayon, ibig sabihin nun, pag may nagsabi ngayon na hindi ako ganyan. Di ba? Alam mo dito. So ganun din sa mga bagay na medyo malalim-lalim. Okay? Lagi yung titingnan kung ano yung sino nagsabi, bakit nila nasabi yon. And then, yan, verify mo yung katotohanan, tingnan mo, ikumpara mo sa Bible, and then, dapat yung utak mo laging ready. Ibig sabihin, nag-iisip ka. Okay? Ayan, nabanggit ko na lahat yan. Ito naman, it sounds good, ang gandang pakinggan eh. Doon, exactly ang panluloko nga. Alam niyo yung, yan, bakit nagpabakuna yung karamihan? Kasi magiging safe ako. Ang problema, ilang buwan lang sila mismo nagsabi, tinurukan sila ng June. Magkatapos na, may ano na sila, si Abante, gano'n, 2 beses, si Soto, si mismo health secretary mismo, nagkaroon, sandali lang, at least hindi nagtanong na sana yung mga tao. Kala ko ba protektado ka, ikaw pa mayayaman pa yung mga yun. Diba? Kami, hindi kami huminto mag-soul winning noon. Ay, may virus! Kaso kailangan namin soul winning, yung utos ng Diyos eh. Hindi, tinuloy lang namin. Nagka-virus ba ako? Meron, pero hindi yung tinutukoy nilang mamamatay ako. Joke yun. So, ang dami na loko nung pandemic na yan. Kasi nga, hindi mo dapat magandang pakinggan, mahiging safe ka. Yun na yun. Ito naman, yung iglesia. Balik tayo sa iglesia ni Manalo. Pulang. Ay, kami lang yung tama. Ang sarap ng pakinggan. Sarap pakinggan kasi tayo lang tama, sila mali. Yung sa mga Baptist naman, yung mga pre-trib naman. Anong todo ng pre-trib?
Yung sarap nung pagdating ng Panginoon, magkakagulo dito tayo, wala na tayo dito. Yes! Magandang pakinggan yun, yun ang gusto ko, kaya paniniwalaan ko. Kahit hindi yun na sinabi ng Bible. Hindi siya masarap pakinggan, tama. Amen? Nice ka. Malamig ba dyan? Hindi naman Kasi patayin natin. Mainit naman. Meron kasi kayong... Ayan. Okay, check the Bible always. Ito pa, maraming naniwala dun Di ba? Ang isang bagay ba pag maraming naniwala, totoo na? Hindi ganun yun. Ang daming naloko na. Yun lang ibig sabihin nun. Kahit mag-isa ka lang, pag totoo ka, totoo pa rin yun. Hindi nyo ba, kunwari nga, again, kunwari sa public school nyo, may nagsabi na, tanggapin natin mga bakla. Ay, sinabi ni Mayor yun Sino ba siya? Paano ka ba naging politiko? Nagdoktor ka ba? O katiwa-tiwa? Hindi nga natin kilala yung mga yan So, lagi tayong mag-isip. Kaya para tawagin tayo noble at para matutuan din natin yung next generation na maayos, hindi katulad nung ginawa sa atin ng iba. Okay, hindi ibig sabihin, naniniwala ang marami, totoo na. Naman ito. Okay. Pang-apat. Bakit hindi ka dapat maging uto-uto? Bakit? Balik tayo sa, anong gusto nyo? Sa Iglesia Manalo, sa bakuna. Bakuna. Pag ikaw ay madaling mauto, ano mangyayari sa'yo? Ikaw yung unang mabibiktima. Ay, lahat tayo may pera dito, tapos bebentahan tayo ng, ano bang recent, kunwari lang, ano ba, maganda? Ano bang recent na ngayon? Ngayon, inita naman ako, bira kayo. Ayan, ang galing ko na nga. Kasi kailan lang may nakinig akong preaching. Sa Amerika daw, nung panahon namin, mayroong binenta sa kanila, laruan. Sobrang galing daw. Isusuot mo lang sa kamay mo, tapos... Kaya, nagkaroon din ng may mga TV rin na ganyan Kailan lang, inalis na nila yun. Kasi mas nakakapagod pala yung ganyan ka ng ganyan Di pindutin mo na lang sa remote, di ba? Ay, mali yung pagganyan mo, dapat ganyan, hindi ganun. Di hirap na hirap sila ngayon sa mga gesture. Inalis na nila. So, ang dali natin maloko, nagbayad ka ng malaki doon dahil tas ikaw pa'y nahirapan. Bakit? Uto-uto ka rin kasi. Hindi ka na nag-isip. Okay? So, ikaw yung easy target. Sinong gusto mabiktima dito? Ng kulto man yan, ng networking, ng sino? Walang kalokohan dito. Ano yun? So, ano pa yung nabibiktima kayo? Yan, ng TikTok. Ako may isip kasi wala. Ako yung pera Yung madalas mabiktima pag may pera ka, di ba? Ay, may pera to. Kahit hindi mo kailangan yan, sugal. Kala mo magkakaroon ka ng maraming pera, di ba? Tumaya ka lang ng 10 piso, magkakaroon ng 10,000. Ay, tataya na ako. Ay, hindi ako nanalo. Baka next time ulit. Taya ka ng taya, 10 piso, 10 piso, 10 piso, 10 Naka 1,000 ka na pala, wala pa rin. Naloko ka, kasi dali yung maloko Sinabi lang na, di ba? Pati gobyerno, ganyan Loto. Alam nyo yung combination yan? Yung matalino dito sa mga guests natin. Makita ko na rin ulit sa inyo. Alam niyo ba yung chances, probability. Math tayo, math. Sino nagloloto dito? Yung tatay nyo. Tumataya. Ilan ang numero dyan? Hindi, ilang digits. Kasi marami yun. May loto, may mega loto, ganyan yan Yung mega loto, parang alam ko, ilan yan? Sabihin na natin 6 digits, 32 combination. 32 digits, sorry. So, 1 to 32 bawat digit. Okay? So, ano yung chance na tatama ka doon? O tatamaan ka? Ito yon.
Tinatanong kay Stephen ka nung isang araw eh. Non-repeating yun, di ba? Non-repeating kasi ano eh. O, kasi kung yung 1 nasa first digit na, hindi na maulit yun. So, paano sasolve yun, Stephen? Simple lang yun. 32 times 31 times 30 times 29 times ano? 4 digits pa lang yan. 5 digits, 28 times 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hindi pa may galoto ata ito. Basta anyway, yung umamin ng iba eh. Si Daddy, alam ata ito eh. Sa Daddy, may tumataya ito. So, ito, 652 million. Ha? 1 in 6. Sabi natin 6 million. Naintindihan niyo ba yun? Pag nag-toss coin ako dito, wala akong coin. Sino may coin? Pag nag-toss coin ka, ano yung chance na maging tao yun? 1:2, di ba? Sorry, 1:1. Hindi, 1:2. So, 50% kasi either isa lang, o either tails or head. Yun lang eh, madali lang. Ito, 32. Sa isang digit. Sa isang digit pa, 5 yan. 6. Kaya ang sabi nila, mas madalas ka pang tamaan ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. Naintindihan niyo yun? So, sino tinamaan ng kidlat dito? Meron mga tinamaan ng kidlat dyan. Pero bihira yun. Mas bihira pa tong tumama ka sa loto. Ba't may nananalo? May dayaan dyan. Nakikinig ba kayo? Ba't ang dami pa rin tumataya? Ayun nga yung ating topic. Madaling maloko. Andaling maloko. Andaling maloko. Lolokohin ka ulit. Niloko ka na. Papaloko ka ulit. Bakit? Kasi hindi ka lumalago, hindi ka natututo. Yung kausap ko kahapon, nanay ni JL. Si Ate Beth. Sabi niya, Pastor, pumasok na ako ng ganyan. Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, ganyan. Dahil ko nang pinasukan. Hindi ka pa nahadala. Kaya nga kalaban natin yung mga kultong yan eh. Nadadala yung mga tao na mahal ng Diyos, gusto ng Diyos maligtas lahat ng tao eh. Mas ang dahil manluloko, hindi rin naman nakinig. Chelsea, Pastor, hindi ako mapaloko, ligtas na ako eh. Kaso may anak ka, Chelsea, pag magkakaanak ka, later. Kung di ka nakikinig ngayon, matututo ka ba? Man? So, paano yung anak nyo? Diba? So, kaya lahat tayo dapat tumatalino. Kasi sabi ko sa'yo, bawat isang maloko ng kulto, kawawa yun. Mabuti kung ano lang yan, loto lang yan, magkano lang yan. Sabihin na logi ng kawawa pa rin, di ba? Kasi maniwala kayo, may may mga nag-follow dyan sa casino. May mga nagre-research doon. Lahat yan, pagpunta, ang daming pera, nataya ako. Ang saya-saya nung pag-alis nun, ubos. Walang nananalo sa sugal. Ganon din sa mga kulto. Isusugal mo yung kaluluwa mo. Wala kang panalo dyan, Pastor. Sa pakasakali eh. Pupuntahan ko lahat, Pastor. Dito ako sa discerning word ngayon. Next week naman, sa Katoliko. Next week naman. Patay ka na. Okay, nasa na ako. So yan. So, huwag kayong papaloko o tuto kasi kayo yung tatamaan. At sa case nyo, pati anak nyo. Pag di ka nagtino, di ka natuto, kawawang anak. Si tatay, dapat si tatay magsasabi sa akin ng tama at mali. Hindi pala ni tatay. Patay na. Diba? Kita niyo yan? Init eh. Okay. Ephesians 4:14. Okay pa kayo? Maraming pagkain. Huwag kayong mahinig. Pakibasa. Ready, go. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Bilis ako na lang ha. Gisa ko sa na tayo. Masabi dyan, huwag kayo parang bata. Basta bata pa ako eh. Yun nga. Hindi rin kayo magiging bata forever, di ba, Chelsea? Ilan taong ka na? 11 next year, ano ka na?
12. After 10 years, ilang ka na? Basta malaki na ako nun. Plus 10 lang eh. Okay, 21 yung iba, may anak na eh. Diba? Oh. So ngayon, sabi, huwag kang parang bata. Ang bata, madaling utuin. Habang tumatanda ka, dapat tumatalino. At ang ano pa dito, toss to and fro. Dito ka naman. Gusto mo pinagtatabuyan ka ng gano'n para kang tinatangay ng hangin? Yung mga doktrina, ganyan minsan, ang dami. Oh. At sabi niyo, by the sleight of hand, sinasadya po yan. Pinapagalingan nila yung tunog. Di ba? Yung mga Calvinist naman, napakadakila ng Diyos. Siya ang gumawa lahat. Siya ang pumili sa langit, sa lupa ka. O sa impyerno ka. Gandang pakinggan nun kaso mali. Oh. Hindi basta ginagamit nila yung kanilang magaling magsalita at katalinuhan sa mali. Cunning, ganun din. Pag sinabing cunning, magaling. Whereby they lie. So gusto talaga nila manloko. So sino maloloko nila? Yung mga utak bata, isip bata, hindi lumago. Parang batang uhugin. Kasi nung binibigay yung instruction, di nakikinig. Ngayon, binibigay yung instruction, tinuturuan ko yung paano mag-isip. Chan. Nakikinig ka ba? Nangungutong ka eh. So, binibigay sa atin ngayon dito yun. Next week, meron na naman. Kaso, kailan ka nga matututo, di ba? Kailan mo mamahalin yung ganong klase ng instruction? Kailan? Hanggat maaari ngayon na. Kasi habang natututo ka, nadagdagan ako, tumalino ako, hindi na ako mabibiktima. Di ba? Parang kanina, dinemonstrate ko sa inyo, tataya pa ba kayo ng loto? Nilolo ko na pala kayo kung sino man nagpapataya niyan. Uulit ka pa? So kaya huwag kayong paloko kasi kayo yung unang tatamaan, mabibiktima. Ang daling biktimahin, ang dami na may mga company ngayon na ganun talaga exactly yung ginagawa. Kung alam niyo yung nahuli dito, yung kay Gowo, Alice Gowo, nabalita yun, di ba? Literal na yun ang trabaho nila kasi yung buong kumpanya manloko. Meron silang proseso kung paano manloko, nakwento ko dati sa mga dito na eh. Ikaw yung syunga-syunga ka. Ngayon, sa mga Christian groups, sa mga prosperity gospel, prophecy, uy, darating ang Panginoon, benta nyo, bigyan nyo na lahat ng pera nyo dito. Darating ang Panginoon, tapos, wala kang gagawin sa pera nyo. Bigyan nyo na sa akin. Iba naman, magbibigay naman. May ganon. Documented history yun. Mga kulto, yan. Last na tayo. Paano nga tayo mapoprotektahan sa panloloko? Ikaw, Eman. Paano ka hindi maloloko? Ha? Paano? Tama. Pero paano nga gawin yung utak mo? Ha? Ayan. So, napapractice nyo yung pag-iisip nyo. Makinig, magtanong, di ba? Mag-isip muna. Ito sabi sa Bible. May basa, ready, go. Tagalog, pag may pangunawa ka daw, hindi ka basta-basta maloloko. Pag preserve, hindi ka, kasi yung cellphone. Ang ganda na cellphone ni pag-iisipan ng paano kaya mananakaw yun? Pag hindi siya nakatingin, saka ako, yan, di ba? Matalino ka ngayon. Mapipreserve yung, di ba? Hindi mo iwanan kung saan-saan yan, di ba, Stephen? Hindi mo iwanan yan. Pag iniwanan mo yan, alam mo, may nakatingin, di ba? O nakalock, o naka-on yung auto-locate, kung ano man yan. Ganun din yung discretion tsaka understanding, parang pareho dito, no? Naintindihan mo kung paano gumagana, alam mo maraming manloloko, alam mo yung ginagamit nila, paano manloko, paano mahiwasan. Mapipreserve ka, mapapanatili ka, keep. Okay? So, ganun din kayo mismo. Natutuwa ko pag ang dami nitong kabataan eh. Dati sina Pamela, lilit pa rin yan, dami na yan kasama dito. Amen? Alala mo ba yun? Parang ganito rin yun, iba di nakikinig, iba makikinig ng isang taon, tapos mawawala na. Manghihinaan. Okay ba yung isang taon na-preserve ka tapos another year naloko ka na? Gusto mo ba gano'n? O syempre hindi. Hanggat
kamatayan na sana hanggat maaari, di ba? Chelsea? Chelsea, kala ko pa rin, nakikinig to yun. Wala. Saan na yan, okay? Paano ka daw mape-preserve, Chelsea? Lalo kayo mga babae. Lahat din naman, lahat naman kayo. Pero especially daw mga babae. Sino mas madaling lokoy? Babae, lalaki? Babae. Bira, binasa na natin kanina si Genesis eh. Sino madali daw lokoy? Yan ang sabi ng Bible, amen? Sabi ng babae, lalaki. Sabi ng lalaki, babae. Ano sabi ng Bible? Hindi basahin natin sinabi ni Paul. And Adam was not deceived, but the woman being deceived. Oh. So ito yung tinuturo niya na bawal yung pasto na babae nga, no? Malinaw yun. Kasi maraming way ang demonyo, pero again, ang lalaki naluloko rin pag mahina. Okay? So, balik tayo dito. Pag ikaw ay may pangunawa, mape-preserve ka. Ano yung mga pinoprotektahan nyo? Kung may pera ka, pera mo. Kung may katawan ka, katawan mo. Kung may utak ka, utak mo. Paano ba nasisira utak? Sa drugs, sa maling ano. Diba? Kayo, yung mga naririnig nyo, meron ba kayong kaibigan na ayaw kayo makinig sa Bible? Huwag kayo dyan, huwag kayo dyan. Meron kami mga ganun eh. Ang babait sana ng mga kabataan, aagawin pa. Minsan mga magulang pa. Oh, ano nangyari doon? Nagpaloko, naloko, and then naloko, and then nagpaloko din, and then nanloloko din. Kaya yung mga bagay na importante, gabayan natin yan, gwadyahan natin. Utak mo, isip mo, puso mo, katawan mo. Okay? Ito simpleng bagay, yung babae especially, yung suot nyo pa lang. Ano yung tamang suot ng babae? Tsaka lalaki? Bea. Okay lang ba yung mag-short ng ganito? Bakit? Pag bata, parang di pinapansin. Pero kahit bata yan, di mo yung dapat papasanayin. Amen? Lalo na paglaki niya, kahit matanda ka na, matanda naman ako eh. Ganun pa rin. Sabi sa Bible, makinig, kanina pa yan, Chelsea. Ano sabi sa Bible? Pag maiksi daw suot mo, para ka nakahubo. Gusto ba nakahubo? Sabi sa Bible, kahihiyan yun. Nakakahiya ka nun. Bakit ano? Wala kang pambili ng shirt. By the way, sa babae, Malda. Okay? Wala tayong dahilan yan. Basta mahirap lang kung di mo alam. Punta ka na ba ukay-ukay? Pwede kang maligo sa damit dun eh. Magsawa ka. Okay? Walang dahilan. So, pag protektahan natin yung mga bagay na mahalaga. Okay? Katawan, utak, puso, basically lahat eh. Lahat ang bigay ng Diyos. Pera. Gusto mo ba yung pera, inipon mo, nagpakahirap ka, tapos kinuha lang ng isa kasi naloko ka? Hindi dapat. Kilala kami gano'n, kaya nag-networking daw siya kasi naloko siya. Ano, gusto mo manloko ka rin? Ano yun? So, lalo na sa spiritual. So, tapusin na natin. Wisdom protects us from deception. Pag matalino ka, hindi ka madaling maloko kahit subukan pa nila. Ang dami ko na yan eh. Sir, may credit card ka ba? Meron. Ano ngayon? Kaskas mo lang doon. Ngayon na, wala na kami bukas. Wala na kami ngayon 50% off. Bukas wala na. Ang tanong, kailangan ko ba yung binibenta mo? Tsaka pag credit card yan, yes, bayad agad. Meron na akong man yan. Kaso, babayaran ko yun paulit-ulit ang napakatagal. Pag syonga-syonga ka, di ba? Tanga-tanga ka. Ganun din. Wala, ito si Raymark. Raymark, huwag tayo mag-church. Basketball na lang tayo. I-picture mo na yung 10 years kang ganun. Puro ka basketball. So palagi makaka-NBA ka. Late mo. Kahit maka-NBA ka pa, mayaman ka. Pero anong nawala sa'yo? Kalooban ng Diyos. Hindi mo na malalaman yun. Na pwede ka palang gamitin ng Diyos. May reward ka pa sa langit. Hindi mo alam. Hindi ka na magkakaroon nun. Ang dami na wala na pala sa'yo. Bakit? Di ka nakinig eh. Kaya protektahan natin, pag matalino ka, hindi basta maaagaw sa'yo yung binigay ng Diyos sa'yo. At naipon mo kung ano man yan. Tapos na.
So, practical ways to na, bakit tayo? Una, number 1, alamin mo yung Bible. Pangalawang bagay, pag may sinabi sa'yo, i-verify mo. Ganun ba talaga yon? Pangatlo, mag-ingat lalo sa mga emotional persuasion na tinatawag na magit ko kanina nagpapaawa. Kaya, hindi ka naman talaga magaling na ano eh. Lalo sa mga pastor ito, madala sa amin to. Pastor ka pa naman eh, kailangan ko ng ganyan. Oh, bibigyan mo ba ako? Yung isang pastor doon, binigyan ako eh. Wala naman si Arnel. Kaya tinanong ko si Arnel, sabi siya pangako sa kanila, huwag daw sila dito, doon daw sila sa isang church. Kasi pag-aaralin. Okay Kung pinag-aaral ka ba? Hindi. Ano nangyari sa'yo? Ano pa? Avoid spiritual laziness. Di na naman kita, di natin binigyan ano, pero mga tamad kasi spiritual eh. Katulad yan, nakikinig ba kayo? Hindi madali magsalita dito. Nakapagod, lalo mga pasaway. Pwede pa makikinig na lang, ayaw pa makinig. Ano inisip ko ngayon, Eman? Pagkain, yun. Mamaya hindi na mawala yan eh. Nandyan lang yan eh. So ano dapat mong gawin? Kung makinig ka na ngayon, di ba? Mawala ba yun? Nandun na yun eh. Ilang minuto na lang. Gusto mo, patagalin ko pa. Sige, yan. So still, kahit ano man yan, matalino ka, huwag kang tamad din. Okay? Ito. Yung karamihan ng nawala na dito, tamad. Ayaw gumising na maaga, ayaw bumalik ng hapon, ayaw magbasa, ayaw magganyan, ayaw magpatuloy, ayaw magpa-encourage. Pag tamad ka, hindi ka mag-aaral, bandang uli, uto-uto ka na naman. Syonga-syonga. Sino yung madalas lokohin ng mga politiko? Na bumubotong na mga hindi marunong mag-isip. Bibigyan na ng tablet. Boto niyo ako next Kala mo ang bait nun, pera ng yung gobyerno yun. Saan ba nanggaling yun? Di sa tao din. Nakikinig ba kayo? And then, huwag niyo kakalimutan pag-pray. Amen? Amen? Lord, sabi ng nanay ko, syunga-syunga ako, pag-pray mo, Lord, bigyan mo ako ng talino. Ganon. Okay? Siyempre, gawin mo rin yung dapat mong gawin. Basa, makinig. Yun. So, may giyototo mo ba kayo? Sana hindi na. So, mabilis na lang. Sino yung nauto kanina? Si Eva. Alam nyo, meron pang isa, si Samson. Dahil Samson, malakas siya. Walang tatalo sa kanya, kaso uto-uto siya. Nagpa-uto siya sa babae. Di ba? Sino pa? Hindi nyo kilala to eh. Okay na yun. Basta huwag kayong pauto. Maging matalino, magbasa, mag-isip, magtanong, mag-pray, maging masipag. Amen? Alamin nyo rin kung sino kayo na magdatitiwala. Dapat mabilis yung pakiramdam mo. Kung niloloko ka niyan, puro saya, puro Isaac, puro saya-saya lang ang church, hindi puro saya-saya. Puro aral dito. Okay? So magduda ka na agad. Okay? Kasi naalaw kayong magulo kayo. Mayroong church na gano'n, magulo. Alam niyo ba yung gano'n? Nakaya-attend na kayong gano'n. Nagkakagulo sila, puro games, konting preaching kunwari, and then okay na. Hindi pinapagalitan yung mga kulit. Bakit? Okay lang sa kanila yun. Isa pa sila eh. Pasaway din. So, uto-uto ba kayo? Uto-uto ba kayo? Hindi po. Dapat hindi. Paano tayo di ba yung uto-uto? Bakit nga? Paano tayo hindi magpapauto? Paano tatalas ang utak nyo? Mag-aaral. Mag-isip. Mabuti. And then, nga kalimutan to. Ano to? Basahin, aralin, kumpara mo. Ano ba sinabi ng Bible? Ano ba sinabi ng Bible? Then, tuloy-tuloy dapat. Okay? Consistency. Hindi yung ngayon, ganyan ka. Next week, ayoko na. Problema yan, okay? Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray, natutunan bawat isa. Very common, Panginoon, na inaalala namin. Hindi lang mga bata, Panginoon, niloko ng mga globalist, Panginoon. Pinabakunahan kami ng ganyan, hindi naman pala kailangan, iba namatay ng hina. Panginoon, I pray. Sa anniversary ng pandemic, Panginoon, I pray dito maging madaling maloko. Mag-isip kami para sa aming sarili din.
para mas matagal kami makapaglingkod sa inyo, maayos. At yung mga tao, Panginoon, na nakita namin, kung nakita talaga namin, madaling lokohin yung iba. Yung iba naman sa amin, na medyo okay na, ma-inspire kami, maawa kami sa kanila, magpakatalino ka pang lala. Napakaraming kailangan gawin. Kailangan iligtas, turuan, mga napakadami. So, supportahan namin gawain niyo, Lord, soul winning, at ibang bagay, Panginoon. Kayo lang malulati, kayo pong humingi kami ng tawad din, Panginoon, sa mga panahon na naloko rin kami. Dahil araw-araw may under attack, Panginoon. So, patawarin niyo, Lord, gabayan, bawat isa, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.